Ayan pala yung butas ng kuweba. So, kakalikutin natin yan, ano. Ay, ganyan pala pinapakinis ang marmol. So, kung mahilig ka sa marmol, mananawa ka sa vlog na to dahil dadalhin namin kayo sa Marble Mountain, Marble Cave, and Marble Store and Factory. Tama ba? Ika-6 na araw ko na dito sa Vietnam at sisimulan na nating i-explore ngayon ang Da Nang City. Pero bago mamasyal, dumaan muna kami dito sa Lotte Mart para mag-breakfast. Tapos nabudol pa ako nung mga nagtitinda ng kape. Ayan tuloy, napabili ako. Hindi pala masyadong crowded dito sa Da Nang, unlike sa Ho Chi Minh. Hindi ganun ka-traffic at hindi rin marami ang motorsiklo. Parang probinsya kasi nila ito. Mabundok yung lugar, may dagat din at maraming mga ancient infrastructures. First stop namin ay dito sa bilihan ng mga marble na estatwa, ganun. Mga accessories at mga pang-display ba sa bahay. Pagpasok dito, makikita mo na sa gilid yung gumagawa ng mga marble accessories tulad ng bracelet, ganyan. Pero hindi pa ito yung mga malalaki na inuukit ha. Parang frontline lang nila siguro ito para maipakita sa mga turista kung paano ginagawa, ganun. Alam nyo, mura lang dito yung mga estatwa na yan na malalaki. May tinignan ako dyan yung parang Leo, nasa 2 million dong lang, kulang-kulang 5,000 lang sa atin. Malaki na yun ha, pwede nang pan-display sa garden o sa mga resort, ganun. Kaya pala marami nabili ditong mga celebrity. Kasi kilala nila dito si Marian Rivera, naging customer daw nila. Dito siya bumili ng mga pan-display nila sa bahay. Yung mga yan, mga nakikita ninyong malalaking estatwa na yan, made of marble, murang-mura lang yan. Pero syempre, di mo yan bibit-bitin sa airport pag nakabili ka. Babayadan mo yung shipping papuntang Pilipinas. Ang bigat-bigat pa naman yan eh. Wala man maganda pa picturean dito kung mahilig ka mag-picture bukod dyan sa mga estatwa sa likuran mo. Pero kung naghahanap ka ng mga pandesign mo sa bahay, restaurant, hotel, or resort mo, dito ka na bumili. Malapit naman na dito yung next destination namin. Actually, magkakahilera lang to mga marble store papunta dito sa Marble Cave at Marble Mountain. Magkatabi lang din pala itong Marble Cave at Marble Mountain, kaso magkaiba lang sila ng entrance. Pati yung entrance fee na babayaran, separate din. 40,000 dong lang naman para sa Marble Cave, around 100 pesos lang din. So ito po yung una kong pinasok, kahit hindi man ako mahilig pumasok sa mga kuweba-kuweba na ito. Na-amaze ako pagpasok ko kasi ang lawak pala sa loob, pero hindi ako masyadong na-captivate sa mga rock formations. Maganda kasi bagong environment, bago sa paningin kasi nga nasa loob ng kuweba, pero hindi ako ganon. Maganda yung view pag tinitigan mo by your naked eye, pero pag nagpicture ka na tas nireview mo, parang hindi masyado. Parang itong una kong pinuntahan na spot, akala ko maganda sa background pag nagpicture-picture, parang normal lang naman pala. Ewan ko ba, baka di lang ako magaling kumuha, ganon. May paakyat pala ito papunta sa tuktok para makita mo yung overlooking view. So syempre ginaya ko din, akyat din ako Ang tapang-tapang ko pa niyan, be. Tapos nung nasa kalagitnaan na ako, ewan ko ba ba't bigla akong dumungaw sa ibaba, be. Ayun, nalula na tuloy ako. Takot pa naman ako sa matataas. Hindi na ako umabot sa tuktok. Kalagitnaan pa lang bumaba na ako. Hindi naman ito nakakatakot akyatin. Hindi rin mahirap. Kitang-kita mo lang talaga yung ibaba habang paakyat ka. Kaya nakakalula. Hindi kita kinakalabit. Kinakapa ko lang yung hawakan sa may likuran mo. Mahirap lang siguro bumaba at umakyat kapag may nakasalubong kang maramihan. Pero huhupa din naman agad yung flow ng tao, di naman diretsong crowded. Maganda pala magpicture dyan para kang may halo. Marami pang pasikot-sikot ang kuweba nito na parang walang katapusan, yung akala mo'y dead end na tapos may papasukan pa pala. Kaya ako pinuntahan ko din talaga hanggang sa kasulok-sulukan ba. Kaya kung mahilig ka mag-explore, recommended ko itong cave na pasukin mo. Sulit naman, lalo't mura lang ang entrance fee, just ko 100 pesos lang. Sulit na sulit talaga as in, kaya labas na ako. Katabi lang nitong cave yung hagdanan paakyat sa Marble Mountain. May elevator naman yan para sa mga tamad umakyat. 25 pesos lang naman bayad sa elevator kung gusto mo. At matyaga kang pumila kasi ang haba, be. Diyos ko, akyatin ko na lang kaysa pumila ako sa elevator na yan. Nasa 100 plus steps lang naman daw. Diyos ko, mas mataas pa dyan yung Mount Tapias sa may Corona. 40k lang pala yung entrance fee. Same lang doon sa cave. I suggest na akyatin nyo na lang din. Wag na kayo mag-elevator
kasi marami pa kayong madadaanan na magagandang view habang paakyat. Katulad nito, akyat pa tayo kasi parang may magandang tanawin pa sa itaas. At ito na nga, diba? Di ko pala expectong nahagip ng camera ko, isang gwapong Koreano. Actually, ang daming Korean dito sa Da Nang City, Vietnam. Kaya pala panibati ng anyong haseyo yung mga Vietnamese dito. So, maghagdan na lang, ano ba kayo? Mag-elevator lang kayo siguro kapag may kasama kayong may edad na, ganon. Marami din magagandang spot dito na pwede pagpapicturan. Marami ding mga estatwa, tapos may mga cave din na papasukan, pero hindi connected doon sa naunang cave na pinasukan ko, ha? Hindi pa ako nakarating sa Tok Tok, pero marami na akong nadaan ng magagandang tanawin. Ngayon, may papasukan naman tayong kuweba na parang may similarity ba sa mga bakla ba? Hindi kasi siya mukhang pambabae na kuweba, man. So pag pinasok mo to, may makikita kang spot kung saan maganda magpa-picture. Medyo pahirapan lang pagpasok, ha. Ayan, yung may butas na kapag tumapat sa'yo para kang kinukuha ng UFO. Kaso medyo nahirapan lang ako kumuha ng tamang anggulo. Nakailang ulit ako dyan. Buti na nga lang hindi masyadong matao. Tapos kapag dinire-diretso mo pa ito, meron na ring shortcut na lagusan patungo sa overlooking view. So okay lang na hindi ako nakapag-overlooking view doon sa cave kasi meron din pala dito. Pahirapan nga lang umakyat din, Diyos ko. Tapos andudulas pa ng mga bato kasi kuminis na ba dahil sa laging natatapakan. Pero hindi nakakalula kaya kere lang sa akin. Di mo kita yung sa ibaba. Pag akyat mo dito sa tuktok, ayan, kita mo na yung dagat tsaka yung overlooking view ng village. Medyo crowded nga lang pero matuto kang mag-antay kasi by batch din naman yung pagdagsa ng tao. Maya't maya huhupa yan tapos may darating na bagong batch. Kaya sulitin mo mag-picture kapag pababa na sila at may parating pa lang. So ayun, natapos ko din i-explore itong Marble Mountain. Bali pababa na kami sa kabilang hagdan naman na ito. Hindi dito yung kung saan umakyat kami kanina. Marami ka pa rin madadaanan dito na magandang spot. Bye-bye Marble Mountain! Dalawa na lang pala kami magkasama ngayon ni Ma'am Edwina. Nagkawatak-watak na kami nung pababa na. Ang dami man kasi pasikot-sikot. Uy, muntikan pa kami maligaw niyan. Marami din palang murang bilihan ng souvenirs dito, guys. Actually, Da Nang po yung may pinakamurang bilihan compared sa Sapa at Ho Chi Minh according to my own experience. Nasa half day pa lang po tayo ng ating day 6 dito sa Da Nang City. At kung nanawa kayo ngayon sa Marble, sa gabi ay mananawa naman kayo sa Lantern. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy.